Maricel, nagkamali ka sa desisyon mo. Salungatin ako. Hayop ka, Denise. Hindi maaaring mabuhay ang kahayupan mo. Kaya ba nating galawin yan si Socorro Santiago? Huwag mo na. Huwag mong tigilan ang paghahanap mo sa taong pinahanap ko sa iyo. Kahit nagaganyan si Mrs. Santiago, na may kaso siya, gusto pa rin natin masiguro na makukuha niyang best treatment possible. Maraming proseso ang pagdadaanan niya. Maraming tao ang kailangan pumirma ng request. Ginagawa na ho ni Christine na lahat ng magagawa niya para mapabilis ang request sa transfer niya. Bibiguin mo ba si Soledad sa oras sa pangangailangan niya? O sige, gagawa ko ng paraan. Anong problema ni Soledad? Nagkita kasi kami sa Manila bago siya mahuli. Tapos nasabi niya, meron daw binabalak sa Tita Socorro na masama sa kanila mag-ina. Tapos na ang trabaho mo dito sa Punta de Santiago. Hindi ko pa lubusan napapaniwala si Bella tungkol sa kanyang ina. Kailangan malaman ni na Cristina at ni Bella. At sana, mailayo si Tita Socorro kay Tita Soledad. Nag-usap na kami ni Bella. Buo na ang plano namin at sa mga planong yun, hindi ka na namin kailangan. Hindi mo matuturuan niya na mahalin ako eh. Gaya ng pagmamahal mo kay ate. Kaya, mas mabuti pa, kasama na lang kayo ni ate. Ako na lang iiwan sa inyo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para patunayan mo yung sarili. Salamat sa pagkakataon. Mahal kita. Siya nga pala ate, magkita daw kayo ni Rafael. Doon daw sa likod ng lumang simbahan, mga alas 10 ng gabi, mag-usap daw kayo. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman. Team Rafael kaya ako. Ikaw nga dito. Bakit dito pa tayo nagkita? Pwede naman sa opisina mo na lang. Alam ko, Socorro, kung anong kaya mong gawin. At hindi ka nangiming gamitin ang lahat ng ito para ibagsak ako. Alam niyo mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, malapit sa puso ko ang kabataan. Kaya kung ano man ang proyekto nila, suportado ko ng taus-puso. Pinapunta mo ako rito para sabihin sa akin ang mga bagay na alam ko na. Tinutulungan ko si Soledad dahil gusto kong mapalapit siya sa akin. At nang sa gayon, naglaon, mapapakinabangan natin siya. Ano bang akala mo sa akin? Batang mauuto? Aagawan ng lollipop? Rafael, mapapatawad mo ba ako? Christina. Bella, Sino ka? bakit wala kang dalang gamit? Hindi pa alis tayo ngayon? Mapapatawad mo ba ako? Dahil
sa lahat ng mga pinagawa ko sa'yo. Kahit labag na sa kalooban mo. Sa lahat ng sakit na nararamdaman mo. At pinipilit kong kalimutan nga lang ako. Socorro, may silbi pa rin ako sa'yo. Sige. Kung gusto mo pa rin makipagtulungan sa akin, subukan mong alisin si Soledad sa ospital para maiuwi ko siya sa bahay. Socorro, ano ang balak mong gawin sa kanya? Sa tingin mo, pagkakatiwala ko pa sa yung impormasyon na yan. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Ano? Naroon niyo ba ako? Nagbabago ba isip mo, ha? Ba, bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Hindi kita kilala ako. Hindi ako si Bella. Hindi ko nahihiniin na mahalin mo ulit ako. Pero sana patawarin mo ako. Dahil patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Kung hindi mo ako kayang patawarin, naiintindihan ko. Christina. Mahal mo pa ba ako? Huwag mo kong lulukuin, ha? Hindi nga ako si Bella, ako si Christina! Mahal na mahal. At kahit kailan, hindi nawala sa puso ko ang pagmamahal sa'yo. Ikaw, Rafael. Mahal mo pa ba ako? Oo naman. Matagal na. Lagi-lagi. Ganun din ako. I love you, Christina. Si Socorro ay isang ulupong, Fredo. Akala siguro ang pesting babaeng yan. Habang buhay niya akong alilain. Nagkakamali siya. Makikita niya. Huwag kang mag-alala, Mayor.
Patuloy natin na alamin ang mga pwedeng kaso natin laban sa kanya. Kaya nga, huwag kayong papatay-patay. Nasa gitna tayo ng giyera. At kapag si Socorro nagtagumpay, maniwala ka sa akin, Fredo, baka kung saan tayo pulutin. Kailangan ipakita natin sa kanya kung anong kaya natin gawin. Christina, hindi na tayo magkakahiwalay pa, ha? Mamahalin kita kahit kailan. Kakausapin ko si Bella. Tapos sasabihin ko sa kanya kung ano yung totoo. Hindi na. Sinabi na niya sa akin na mahalin daw kita. Hindi, Christina. Sasabihin ko sa kanya na hindi na ako papayag na may mangyari pa. Sabihin ko sa kanya na gusto kita pakasalan. Na gusto kita maging asawa. Good evening, Ma. Kumusta, Mama mo? Yaya, okay lang. Alam mo ba, Yaya, kanina may humarang sa akin isang lalaki. Tapos, muntik pa niya akong kalad ka rin. Hindi ko naman siya kilala. Tumawag ka ba ng pulis? Ay, hindi eh. Pero Yaya, ang pinagtataka ko lang, tinawag niya akong Bella. Gusto ko hindi na tayo magkakahiwalay pa. Gusto ko magkapamilya tayo. At aalis na tayo dito sa Punta de Santiago. Teka lang, Yaya. Hindi ba magagalit ang asawa mo na nandito ka at kasama ko? No. Why he get mad? Hindi ba magkakampi tayo? Tapos na ang palabas, Carlota. Kumikilos na si Enrique na pailalim laban sa akin. Alam mo, Arnel, parang may gustong manakit sa akin kagabi. Ha? Paano? Saan? Sa simbahan eh. Bigla na lang niya ako nilapitan, tapos tinawag niya akong Bella. Anong ginawa mo? Hindi ka ba nag-report sa mga polis? Nakatakbo ako. Pero alam mo, nagtataka ako eh. Bakit niya ako tinatawag ng Bella? Alam mo naman kung kanino ko kakampi kapag nagkagipitan, di ba? Mas may pakinabang ako sa'yo. Bakit ako sasama kay Enrique eh? Papalubog na ang barko niya. Mabuti naman at alam mo kung sinong kakampihan. Digmaan ito, Carlota. At ikalulungkot ko kung mapapasama ka lamang sa listahan ng mga magiging biktima. Huwag kang mag-alala. Yours is my loyalties. Hello? Rafael? Hello, Bella? Bella, pwede ba tayo magkita? Sige. Pupunta ako sa ospital. Doon tayo magkita. Tapos kagabi, nung matutulog na ako, naisip ko na nagtutugma yung itsura na binabanggit ni Bella kay Dennis.
Christina, patay na si Dennis, di ba? Oo, pero... Alam mo, siguro nai-stress lang ako kaya... Ha? Ano yan? Ano siya? Andito na ako, Mama. Kumusta, Maxima? Nagpapakabait ba kayo dito? Malapit na pong maayos tong bahay, ma'am. Para pagdating ni Soledad, hindi naman siya manibago sa bahay ninyo. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi po, ma'am. Bukod sa bahay na inaayos mo, ayusin mo rin ang pananalita mo. Dahil baka bago pa makabalik dito sa Soledad, wala na kayo dito ng pamangkin mo. Po. Hindi, mukhang kailangan na talaga natin siya dalhin sa Maynila. Christina, about doon sa sinabi mo kanina, I'm beginning to wonder. Ano yan? Wala lang yun. Nai-stress lang ako. Nalilito lang ako. Hindi, about doon sa Dennis na yun. Parang masyado siya madalas sumulpot ngayon. At first kay Bella, ngayon naman sa'yo. Parang masyado madalas para maging coincidence, di ba? Hindi lang wala na kayo sa Punta de Santiago, kundi wala na kayo sa mundo. Bakit niyo po ako tinatakot, ma'am? Hindi kita tinatakot. Pangako ko yan sa'yo, Maxima. So, ano ang tingin mo sa Nina nandun? Sure, pero kailangan siguro natin lumapit sa mga otoridad. Hindi na. Okay lang ako. Sige, kung ano-ano man tawagan mo agad. Sige. Tatawag na lang muna ang doktor. Yun. Magiging maayos na yan. Andito ako. Dalhin ka na namin sa Maynila. Dennis, andito ka pa? Bakit kaya? Siguro kagagawa man naman. Kapag may nangyaring katangahan sa'yo, kagagawan ko. Dennis, kaya kita binabayaran dahil mas mahirap ka kaysa sa akin. Dahil mas bobo ka kaysa sa akin. At mas tuso kaysa sa'yo. Kapag itinuloy mo pa ang kahibangan mo sa pamangking ko, ipagdasal mo ng kaluluwa ng kapatid mo. Ibig mo sabihin, Mr. Tiago, kailangan niyo muna asikasuhin ng ospital sa Maynila kung saan niyo dadalhin yung pasyente. Meron kayong kailangang mga pirmahan doon para sa seguridad nila. Medyo maselan sila sa pagdagap sa presong pasyente. Sige, Dok, kung kailangan ko talaga umalis. Kaya lang, nag-aalala ako kay Mama. Dok, pwede ko ba silang i-assist? Okay lang naman sa akin. Salamat. Manal, salamat ha. Wala ka naman. Mapapanatag na yung loob ko. Baka ngayong gabi, aalis na ako. Siya nga pala, tumawag ka na ba ng ospital? Kinumusta mo na ba ang kapatid mo? Kapon! Napakabayani ka? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ha? Ha? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Hindi ko kagagawan. Usok! Ha? Sinabi ko na sa'yo, hiyaan mo na kami. Ha? Usok! Huwag ka na pa kang bayani, ha? Pabayaan mo na kami. Ha? Naiwan ko na kayo. Sige na lang. Sabi, Dok. Christina.
Baka naman pwede mo tawagan yung contact mo dun sa ospital. Oo, Christina, alam ko na. Asikasuhin yung mga dapat asikasuhin dito sa ospital. Mabuti pa ganito na lang gawin mo. Umuwi ka na para makapag-prepare ka na para sa pag-alis mo. Alis ka, Christina? Oo, pupunta ako ng Maynila. Aayusin ko yung pagtatransferan ni Mama ng ospital. Sige na, Christina. Ako na lang mag-aasikaso ng papers. Umuwi ka na, ha? Samahan na lang kaya kita. Christina, sama ako sa Manila. Hindi na. Samahan na lang kita, ate. Hello? Kapag hindi nagawa ni Bella, pinapagawa ko sa kanya. Ikaw ang magtutuloy. Ikaw ang papatay sa magkapatid. Ma'am, anong gagawin natin dito, ma'am? Iwan niyo na lang bobong yan dito at sunugin niyo ang lugar. Yes, ma'am. Pag-iyak. Sigurado ka? Ngayong gabi na ako aalis. Tsaka, walang kasama si Mama. Baka gusto mong bantayan. Hindi na. Gusto ko na makatulong sa'yo. Alam kong pagod na pagod ka na eh. Sige, Bella. Gusto ko yun. Magpaalam na muna tayo kay Mama. Para naman maging pa natin ginawa niya. Sige. Halika na. Rafael, ano nga pala yung sasabihin mo? Pwede bang pagbalik na lang namin ni ate? Kasi ayusin pa namin si Mama eh. Sige. Unahin niyo na muna si Tita Soledad. Tita, nasan si Mama? Saan niyo dinala si Mama? Tsaka lang sa tabi ko. Kailangan ko lang talaga na makakausap. Ma'am, alam niyo na po ba nangyari kay Christina at Bella? Buhay si Dennis? Matagal ko na gusto sabihin sa inyo to. Kapag hindi nagawa ni Bella, pinapagawa ko sa kanya. Ikaw ang magtutuloy. Sino naligtas? Si Bella o si Christine?